Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating hipilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, nasa Malaysia si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayon para lumahok sa Association of Southeast Asian Nations Summit at related summits. Kasalukuyang ginaganap ngayon ang ASEAN Summit sa Kuala Lumpur. Inaasahang itataguyod ng Pangulo ang kapayapaan, seguridad at iba pang interes ng Pilipinas sa mga nasabing pagpupulong. Kabilang dito ang 14 na leaders level meetings at 3 signing ceremonies. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, makikipagpulong ang Pangulo sa mga leader ng ibang bansa. Kasama ng Pangulo na nagtungo sa Malaysia sina Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, Trade Secretary Cristina Roque, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, personal na sinamahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa pamamahagi ng mga ambulansya sa programang ginanap sa lungsod ng Butuan kamakailan. Ayon sa punong ehekutibo, 76% ng mga bayan sa lungsod sa Pilipinas ang nabiyayaan na ng hindi bababa sa isang Patient Transport Vehicle o PTV. Layon aniya ang PCSO na mabigyan ng lahat ng lokalidad sa bansa bago matapos ang taong ito. Sinabi pa ng Pangulong Marcos na 71 mga PTVs ang kanilang ipinamamahagi para sa iba't ibang lalawigan sa Caraga Region at bahagi ng Mindanao. Binigyang diin niya na naging prioridad nila ang mabigyan ng PTV ang mga bayan na hindi pa kailanman nakatanggap ng ganitong uri ng ambulansya. Kabilang sa mga ito ang Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands, Davao de Oro, Davao Oriental, Butuan City at Bonifacio, Misamis Occidental. Yun po ang inuna namin, yung mga walang-wala, kahit na kailan hindi pa nagkaroon. Alam naman natin, kailangan na kailangan ito eh. At we have chosen to design itong patient transport vehicle na maging appropriate sa conditions dito sa Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masusuportahan ng ipinamamahagi nilang patient transport vehicles ang pagpapaunlad sa sektor ng kalusugan sa ating bansa. Siniguroan niya ng pamahalaan na mapapakinabangan ng husto ang mga ibinibigay nilang PTV. Kaya pumili sila ng unit na may mga piyesa na madaling hanapin sa Pilipinas sakaling masira. Dagdag ng purong ehekutibo, kumpleto na ang mga pangunahing kagamitan at aparato na kasama ng ambulansya upang magamit sa oras ng pangangailangan. Beyond that, we have also made sure that each of the vehicles have already within them the basic necessities, the basic equipment. Meron
tayong stretcher, oxygen tank, wheelchair, first aid kit, blood pressure monitor, may mga gamot, iba pang kagamitan na kailangan pagka-emergency. This is something that we are very, very confident will make a big difference in our healthcare system. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ang pamamahagi ng Patient Transport Vehicle o PTV ng pamahalaan ay alinsunod sa adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking lahat ng lungsod at munisipalidad sa Pilipinas ay may sariling ambulansya. Sa news briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nais ng Pangulo na palaging may nakahandang sasakyan ng mga lokal na pamahalaan tuwing kinakailangan ng mga mamamayang Pilipino. Anya, mamamahagi rin ang pamahalaan ng ambulansya sa Regions 11, 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. 12 PTVs ang ibibigay sa Agusan del Norte kasama ang Butuan City, 20 sa Surigao del Norte, 19 sa Surigao del Sur, 7 sa Dinagat Islands, 8 sa Davao de Oro, 4 sa Davao de Oriental at 1 sa Misamis Occidental. Bukod dito, mamimigay din ang pamahalaan ng 158 patient transport vehicles sa Regions 11, 12 at BARM na siyang maglalagay sa 89% completion rate ng nationwide distribution initiative ng pamahalaan. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Personal na namahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga school bag at naglagay ng satellite internet connection sa La Paz Child Development Center o CDC sa Santiago, Agusan del Norte, kamakailan. Itinayo at pinondohan ng La Paz CDC sa pamamagitan ng National Community Driven Development Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Nasa 33 preschool na estudyante mula edad 1 hanggang 4 na taong gulang ang naka-enroll sa nasabing paaralan. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na isa ito sa pinakamalaking proyekto ng DSWD sa ilalim ng Kalahi Seeds o Kapit Bisig laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services. Anya, layo nitong bigyang lakas ang mga barangay na magkaroon ng mas mahusay na akses sa mga serbisyo ng pamahalaan. Naniniwala ang Pangulo na dapat bigyan ng pansin ang pangangailangan ng mga kabataan, lalong-lalo na ang mga pasilidad na huhubog sa kanilang galing, talino at talento. Dahil sa ilalim ng Bagong Pilipinas na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ang kabataang Pilipino ay hindi lamang pag-asa ng bayan, kundi ang siyang magiging susi tungo sa pag-unlad ng bansa. Si Communications Undersecretary, Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakakabahala kung mapapatunayan na totoo ang ginawa na sikretong desisyon ng Office of the Ombudsman sa pag-dismiss sa kaso laban kay Senador Joel Villanueva kaugnay ng umano'y maling paggamit sa Priority Development Assistance Fund o PDAF. Ito ang giniit ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Anya, hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taong bayan sa sistema ng hustisya, lalo pati sa ang tanggapan ng Ombudsman sa pinakamahalagang ahensya upang maiwasan at matugunan ang isyu ng korupsyon.
Tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman Boying Rimulya at kahit sila ay independent body, dapat din natin sabihin sa kanila, sa atin, sa pamamagitan natin, na dapat ito talagang imbestigahan ng malaliman upang kung anuman ang may pagkakamali, kung anuman ang nalabag na batas, kung mayroon man, ay dapat itong masolusyonan at maitama ng Office of the Ombudsman. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, sinabi pa ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na depende sa sitwasyon kung magiging valid pa rin ang desisyon o maging liable ang ombudsman sa ginawa nitong desisyon sa kaso ni Senador Joel Villanueva. Aniya kung may nalabag sa ginawa ng tanggapan ng ombudsman at hindi nabigyan ng kopya ng desisyon ang mga kaukulang partido. Hindi naman umaandar ang oras para maghain ng anumang aksyon gaya ng motion for reconsideration sa nasabing desisyon. So, depende po yan sa lahat ng sitwasyon at meron nga pong isang provision sa rules of procedure ang Office of the Ombudsman na kung di tayo nagkakamali sa news na lumabas, 2016 ay meron ng motion for reconsideration. Pero kapag criminal case po ang kaso, ang pag-file po ng motion for reconsideration ay hindi po nagpapahinto para maisampa ang criminal case sa Sandigan Bayan. So, or kahit sa anumang korte na maaaring pagdalhan ng kaso. So, lumalabas po kung nagkaroon ng motion for reconsideration in 2016, hindi na dapat agad umabot ng 2019 or 2 years para madesisyonan yung motion for reconsideration. Dapat na isampa na ito sa Sandigan Bayan. Kung yun po ang magiging one of the facts or data na masasabing or makikita ng Office of the Ombudsman. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, kasunod ng nangyaring sunog sa tanggapan ng Bureau of Research and Standards ng Department of Public Works and Highways Region 4B, pinasecure ng Independent Commission for Infrastructure ang lahat ng dokumento ng Commission on Audit o COA kay ICI Chair Retired Justice Andres Reyes. Mahalaga maprotektahan ang mga nasabing dokumento. Anya ito'y dahil magiging malaki ang tulong ng mga ito sa gumugulong na investigasyon sa mga maaanomalyang flood control projects. Hindi na bagong isyo ayon kay Reyes ang mga akto ng pagsira ng mga ebidensya lalo pat malalaking individual ang nadadawit sa issue. I did had a meeting with the COA and I told him that you have to secure all the records of the COA because as an investigator before with the ombudsman, I know that there's a tendency for the criminals to burn down the office, which happened in the Cebu scandal when they burned down the entire Treasury building in the 1980s. Si Independent Commission for Infrastructure ICI Chair, Retired Justice Andres Reyes. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ibinagutos ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa mga tanggapan ng DPWH na gumawa na ng digital na kopya ng lahat ng dokumentong may kinalaman sa mga infrastructure projects sa bansa. Sinabi ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro kaugnay ng naging sunog sa isa sa mga tanggapan ng DPWH na pinangangambahang may mahahalagang dokumento ang nasunog. Dagdag ni Castro, sinabi ni Secretary Dizon na patuloy pa rin ang kanilang pag-iimbestiga sa naganap na sunog at tiniyak na walang natupok na mahahalagang dokumento sa insidente. Una-una po tungkol sa pagkakasunog ng parte ng DPWH building, sinabi naman po ni Secretary Vince na patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga kung ano talaga ang nangyari dito. Pero ang sabi po niya ay wala naman po naapektuhan ng mahalaga mga dokumento at inuutos na rin po niya sa mga regional offices na magsagawa na rin po ng mga digital copies para po kung ano mat mangyari ay protektado po ang mga dokumento. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At sa iba pang balita, lungsod ng Maynila pinaigting ang paghahanda sa The Big One. Magbabalita si EJ Lazaro. Pinaigting pa ng lungsod ng Maynila ang paghahanda laban sa posibilidad ng malakas na lindol o yung tinaguriang The Big One. Kasabay ng panawagan ni Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum Jr. na pairalin ang disaster imagination sa halip na takot. Sa kanyang talumpati sa Executive Course on the Incident Command System, binigyang diin ni Solidum ang epektibong paghahanda ay nagsisimula sa kaalaman, koordinasyon at pagpapalakas ng kakayahan sa bawat antas ng pamahalaang lokal. Babala niya, nananatiling banta ang Manila Trench, isang aktibong plate boundary na maaaring magdulot ng lindol na may lakas na magnitude 8.5 hanggang 9.0 at tsunami na maaaring umabot sa dalampasigan ng lungsod sa loob ng isang oras. Bagamat hindi matatagpuan ang Maynila sa aktibong fault, ang malambot na lupa nito ay maaaring magpalala ng pagyanig kung gagalaw ang West Valley Fault. Kasabay nito, hindi kaya tisolidum ang mga opisyal ng lungsod na palakasin ang disaster drills, patatagin ang mga gusali at tiyaking handa ang bawat barangay sa pagtugon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Taal Volcano nakapagtala na ng 9 na volcanic earthquake kabilang ang minor phreatomagmatic eruption ayon sa PHIVOLCS. May report si Ray Ferrer. Mahigpit na rin binabantayan ng PHIVOLCS ang aktibidad ng Taal Volcano sa Batangas. Ito'y matapos magpakita ng isang minor phreatomagmatic eruption kahapon. Nang hapon na tumagal ng 3 minuto ang haba. Lumika ito ng plumes ng hanggang 900 metro ang taas mula sa crater. Ayon sa PHIVOLCS, sa nakalipas sa 24 oras, nakapagtala ng 9 na volcanic earthquake ang bulkan. Kabilang ang 2 volcanic tremors na tumagal ng 47 hanggang 76 na minuto. Naglabas ito ng 436 na tonelada kada araw ng sulfur dioxide flux. Gayunman, nanatiling nakataas sa alert level 1 ang status ito. Pinapayuhan pa rin ng PHIVOLCS ang publiko na maging alerto sa lahat ng oras at iwasang pumasok sa permanent danger zone. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, naglabas ng panuntunan ng Department of Education o DepEd para sa wellness break ng mga non-teaching personnel. Ayon sa DepEd, partikular dito ang pagpapatupad ng patakaran sa work from home arrangement. Ipapatupad ang work from home ng hanggang 2 araw sa loob ng 4 na araw na work period mula Oktubre 27 hanggang 30 na may approval ng Head of Office at pagsusumite ng accomplishment report. Saklaw nito ang lahat ng pampublikong paaralan, division, region at central office. Para naman sa mga school at office head, dapat umanong tiyakin ng skeleton workforce para sa tuloy-tuloy na serbisyo sa mga paaralan at opisina. Sa pamamagitan ng wellness break na ito, umaasa ang DepEd na makakasama ng mga kawani ang kanilang pamilya, makapagpahinga at muling makabawi ng sigla para sa kanilang patuloy na paglilingkod. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ipinanawagan ng Bureau of Immigration o BI sa Municipal Trial Court o MTC sa Cagayan de Oro na ibalik sa kanilang kustodiya si Tony Yang kasabay na pagtutol sa anumang hakbang para palayain ito. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, nagpadala na sila ng kahilingan sa MTC Branch 7 na maibalik siyang sa BI sakali payagang magpiyansa ng korte. Binigyang din ni Viado ang pangamba ng ahensya na maaaring magtago siyang upang takasan ang mga kasong kinahaharap nito. Siyang na gumagamit umano
ng pangalang Yang Shanxin sa mga dokumentong Chinese ay naaresto noong 2024 sa NAIA Terminal 3 ng Fugitive Search Unit ng BI, katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Kasalukuyan siyang nakakulong sa Cagayan de Oro dahil sa mga kasong falsification of public documents, perjury at paglabag sa anti-alias law, mga kasong pawang bailable offenses. Git ni Viado, may nakabinbing deportation case pa si Yang dahil sa umano'y maling pagpapakilala nito bilang Pilipino. Dagdag pa ni Viado, dapat itong manatili sa kustodiya ng ahensya upang maiwasan ang posibilidad ng pagtakas at matiyak na maipagpapatuloy ang mga kasong kinakaharap nito sa ilalim ng batas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Good news naman po tayo, inaasahan na ang pag-arangkada ng Love Bus sa ilang lugar sa Metro Manila sa Disyembre 2025 o Enero 2026. Nakipagpulong sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga opisyal ng Global Electric Transport o GET at mga property developer mula sa Ayala Land, Robinsons Land Corporation or Tigas Land at Mega World para sa iminumungkahing MMDA Love Bus routes. Humingi sila ng suporta mula sa MMDA para sa pagpapatupad ng proyekto, kabilang ang posibilidad ng paglalagay ng mga loading, unloading at charging stations sa kanilang mga mall. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, ang Love Bus ay libreng sakay para sa lahat sa iba't ibang lugar sa Quezon City at Pasig. Magkakaroon ito ng iba't ibang loading at unloading areas tulad ng Robinsons Galleria, MMDA Main Office Arcovia City, Bridgetown Opus Mall, Parklinks Ayala at Eastwood City. Sinabi ni Chairman Artes na naaprubahan na rin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang permit upang maging libreng sakay ang Love Bus. Saklaw ng panukalang ruta ng Love Bus ang biyahe mula Eastwood hanggang Ortigas Center at mula Robinsons Cainta hanggang Venice Mall. Nauna nang inilunsad ng Department of Transportation o DOTR ang pagbabalik ng Love Bus sa Cebu at Davao, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news. Sa pagbabalik po ng programang ang Pilipinas ngayon, makalipas ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito.
Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Cagayan nakatakdang magsagawa ng tsunami drill sa 4th quarter ng NSED. Si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw sa report. Dapena matudwa ni Cagayan Irat at tiyempo na kalamidad na plano ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kabudo i Municipal DRMO at Office of the Civil Defense Region 2 ta tsunami drill ta Ilina Santa Ana Cagayan. Yaw, inapagirgawan ta 3rd quarter meeting na City Municipal DRM officers. Nekagi ni PDRMO Head Cesar Cuntapay, kaya da nga maprepara itolay ira miski rescuer ira no umay aggaw nga maka-experiensa ta tsunami i probinsya. Inakagi nga drill masabay ta 2025 4th Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED. Ikaya makwa na PDRMO sumali ingami na coastal municipalities ta nakagi nga drill. Yato ni balita nagafuta syudad na Tugigaraw, yaw si Dina Villacampa para ta Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Delegado ng Philippine Experience mula sa 8 bansa sinaksihan ang pagtatanghal ng mga festival performers sa rehiyon sa ginanap na Cordilleras Festival of Festivals. Magbabalita si Joseph Cabanas ng RP Baguio. Pinasutan dagitigan ganaet tinaangay a Festival of Festivals anaangay ditoy syudad iti Baguio. Sigun kini Department of Tourism Secretary Cristina Frasco, impasyarda dagiti delegado ti Philippine Experience tapno dagitoy ti mangipaam-ammo itinabaknang a kultura ti Cordillera. Dagiti delegado ket nagtaod iti pagilian a Thailand, Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh, Japan, Malaysia, Cambodia, kastamatan ti France. Kini daw ni Frasco ti agtultuloy a suporta ken partisipasyon dagiti Pilipino tapno mapaduras pa ti turismo ti pagilian gapo tadakkel ti maitulong daytoy iti ekonomiya. Inyebkas na tinalaos a panagyaman na kadagiti umili ti rehiyon nang nangruna dagiti nakipasat a performers anang ipakita iti nadumduma a festival ti rehiyon. Ti impabuyad ket mangiladawan iti namaknang a kultura arumbeng a maipagpanakel ken agtuloy a maprotektaran. Manipod ditoy syudad iti Baguio. Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga aktibidad para sa 8 dekadang anibersaryo ng probinsya ng Catanduanes nagpapatuloy. Si Rosie Nieva ng RP Virac sa balita. Kinundusirang Parada Katandungan 2025 sa Virac, Catanduanes ang aktibidad ng parte kan selebrasyon kan 80th Catanduanes Foundation Anniversary. Pigatindiran ini kan mga government officials, mga lokal na gobyerno kan Catanduanes, local and national government agencies, uniform personnel, mga organisasyon asin mga eskwelahan. Mahigot ang ipinautob na seguridad kan mga otoridad sa kabilugang aktibidad. Mientras tanto, naging matrayumpuman ang the first 100 days report ni Catanduanes Governor Patrick Alhanza na ginibo sa Capitol Dome Virac, Catanduanes. Pigatindiran man ini kan sangguni ang panlalawigan sa pamamayo ni Vice Governor Robert Fernandez, Catanduanes Lone District Representative Leo Rodriguez, asin iba pang mga opisyal, mga bisita, asin mga empleyado. Digdipiglatag ni Governor Alhanza sa iyang mga naginibo sa probinsya sa laog nin enot na sanggatos na aldawa na termino. Mientras tanto, dakol pang nakalinyadang mga aktibidad ang nakatala ang gibuhon ngunya na aldaw. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Local government unit sa Jordan, Guimaras isinusulong ang pagpapaigting ng kapasidad ng mga opisyales sa barangay sa pagresponde kung may kalamidad. Mag-uulat si Paul Tarosa ng RP Iloilo. Ginaduso ni Jordan Mayor John Edward Gando nga pasangkaron ang kapasidad sa mga opisyales sa barangay sa pagresponde kung may kalamidad o kung emerhensya. Inang pahayag sa opisyal sa ginhiwat nga updating sang community risk assessment data
and technical assistance on Barangay Disaster Risk Reduction and Management Plan sa Banwasang Hordan, Guimaras. Suno kay Gando nagaserbi nga first responders sa mga opisyales kung may emerhensya gan importante nga may nagakaigo sila nga ihibalo sa pagresponde. Sa ginhiwat nga aktibidad gimpresente man ang geohazard map nga makabulik identify sa mga lugar nga masami ginabaha kag gina-landslide. May ginhiwat man nga formulation sang CBDRRM plan kag introduction sa listo protocol kung may bagyo kag iban pa nga hazards. Pinaagi sini mas mangin epektibo ang response operations kag mas mangin resilient ang mga kabarangayan sa Banwasang Hordan, Guimaras. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Seguridad sa mga sementeryo para sa Undas 2025 kasado na. Narito ang report ni Armando Feniquito ng RP Davao. Kasado na ang seguridad nga ipahamtang sa mga sementeryo sa Davao City alang sa taliabot nga Undas 2025. Gipamahayag ni Davao City Police Office spokesperson Captain Hazel Caballero Tuazon nga andam na ang ilang mga personahe sa pagbantay sa mga mudagsa sa 53 ka mga sementeryo alang sa mga muduo silang mahal sa kinabuhi. Sumala ni Caballero Tuazon nga magsugod ang ilang deployment gikan Oktubre 30 hangtod Nobyembre 3 kun asa magsugod kini gikan buntag hangtod na sa alas 10 sa gabi. Gipahinumduman usab niini ang katawhan kabahin sa mga ginadili sulod sa sementeryo ug nanawagan og kooperasyon aron walay mga insidente sa krimen nga mahitabo sulod sa maong mga samang. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Office of Provincial Agriculturist ng Lanao del Sur patuloy pa rin ang pamimigay ng iba't ibang agricultural inputs sa mga bayan ng probinsya. Magbabalita si Alwidad Bashir ng RP Iligan. Giyon kayo Office of the Provincial Agriculturist sa Provincial Government of Lanao del Sur. Naitataro si Randon nagiyang ko to amala after ko kapag empower ko local farmers. Si sagyang kaiya ingad de Lanao del Sur. Sagyang kayo may po sa mga gawiin, nagyang kayo opag, na inadiniran po paruma nagyang ko to distribution ko assorted vegetable seeds and vermicompost suporta ko kabuloy sustainable vegetable production sa Intero Lanao del Sur. Si sagyang ka na naingad din kapatagan na ad na 80 vegetable farmers sa miya ka-receives sa pitibarangan ng mga agricultural inputs. Mapasadag yung ko to inadin na successful training mi pantag sa vegetable production. Miyada nagyang ko to distribution si sagyang kanan na munisipyo sa Kapatagan na aya din na mala amyag Bamakasanon, nagyang ko to mabuwa Executive Secretary agyang kanan na munisipyo a Kapatagan na si Michelle Lamay Mendoza. Makapopo nagyang ko to 80 abang sa tanong vegetable farmers isagyang kaiya Baryo Daguan, Kabanyakawan, Pinantaon, Inudaran, agusi sa Upper Igabay. Si mambusag yung kay munisipyo Balabaga na patpulagulima abang sa tanong vegetable farmers sa miya pasadiran mambuag yung ko to training para ko vegetable production. Yang makareceive siran sa Datarian Mambu assorted vegetable seeds sa vermicompost. Mapadsampan mabang sami nagyong ko to mga inputs sa ini-provide para sa giyong ko to kapag establish siya sa giyong ko to ba o paggulayan farms si sa giyong kanana dua ang munisipyo Kapatagan ago Balabagan. So mga vegetable farmers mambusi sa Pagayawan Lanao del Sur na miyari sibiran nagyong ko to datara yan mambu pamamagayan na makapupon si sa opag mapapadanan si sa giyong ko to programa kapag establish siya si sa giyong kaya opag gulayan farms sa Intero Lanao del Sur. Makapupon si sagyang kaiya inga Deligan City sa Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Narinig ba ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Magbebenta ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ng iba't ibang ari-arian sa pamamagitan ng Electronic Public Bidding o e-bidding mula Nobyembre 26 hanggang 27. Sa isang pahayag, sinabi ng PDIC na ibebenta ang isang malawak na portfolio ng mga korporatibong ari-arian at mga ari-arian ng saradong bangko kabilang ang 19 na pangunahing mga unit ng residential condominium na matatagpuan sa Hudson Place Tower 1, East Bay Residences, sukat sa lungsod ng Muntinlupa at 141 metro kwadradong halo-halong commercial o residente na lote sa Surigao del Norte. Kasama rin sa mga ari-arian na ilalagay sa bidding ay ang 28 bahay na tirahan, 21 agrikultural at 3 halo-halong residential agricultural na ari-arian na may mga sukat na lote mula 100 at 16 na metro kwadrado hanggang 10.74 na ektarya. Ito ay matatagpuan sa Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Bulacan, Tarlac, La Union, Pangasinan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Albay, Romblon, Misamis Oriental, Surigao del Norte at Cebu. Hinihikayat ang mga posibleng bidder na magsagawa ng masusing pagsusuri sa mga ari-arian, tuklasin ang aktwal na kondisyon, katayuan, pagmamay-ari at iba pang kalagayan ng mga ari-ariang nais nilang bilhin. Gayon din, pinaaalahanan ng PDIC ang mga interesadong partido na basahing mabuti ang mga kondisyon ng bid na nakapost sa PDIC e-bidding portal. Bilang tagapagpatupad ng batas para sa mga saradong bangko, nililinis ng PDIC ang natitirang mga ari-arian ng mga saradong bangko upang makamit ang pinakamataas na kita
at makatulong na bayaran ang mga kahilingan ng mga creditor ng saradong bangko, kabilang na ang mga depositor na may hindi siguradong deposito. Ang kita mula sa pagbebenta ng mga ari-arian ng saradong bangko ay direktang napupunta sa isang pondo na pinamamahalaan ng PDIC para sa mga saradong bangkong ito upang bayaran ang mga kahilingan ng mga creditor. Ang mga kita mula sa pagbebenta ng mga ari-arian ng korporasyon ay idinadagdag sa Deposit Insurance Fund, ang pinanggagalingan ng pondo para sa mga valid na kahilingan ng insurance ng deposito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na bumaba ang naaprobahang foreign borrowings ng gobyerno sa ikatlong quarter ng taon. Sa isang pahayag, sinabi ng BSP na inaprubahan ng Monetary Board ng Central Bank ang $1.1 billion na halaga ng mga panukalang foreign borrowings ng pampublikong sektor sa ikatlong quarter ng taon. Bumaba ito ng 71.13% mula sa $3.81 billion noong parehong panahon noong nakaraang taon. Ang mga foreign borrowings ay may medium hanggang long-term maturities. Binubuo ito ng dalawang pautang para sa mga proyekto sa social protection. Sinabi ng BSP na sa unang 9 na buwan ng taon, naitala ang foreign borrowings ng pampublikong sektor sa $12.28 billion. Ayon sa batas, lahat ng mga panukalang foreign borrowing ng pambansang gobyerno, mga ahensya ng gobyerno at mga institusyong pampinansyal ng gobyerno, pati na rin ang mga pautang na dapat garantyahan ng pambansang gobyerno ay nangangailangan ng paunang pag-aproba mula sa Monetary Board ng Central Bank. Ito ay alinsunod sa mga gawain ng BSP na tiyakin na ang foreign debt ng bansa ay nananatiling kaya ng pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan na tataas ang mga presyo ng gasolina ngpiso at 40 sentimo kada litro ngayong linggo, habang patuloy na naapektuhan ang mga alalahanin ng mga namumuhunan ng mga isyong geopolitical. Base sa presyo sa mga pamilihang Asya, sinabi ni Leo Bellas, presidente ng Jetty Petroleum, na inaasahang tataas ang presyo ng gasolina mula 60 sentimo hanggang 80 sentimo kada litro at ang diesel mula piso at 20 sentimo hanggang piso at 40 sentimo kada litro. Sinabi ni Bellas na mas mataas ang mga presyo ng langis nitong nakalipas na linggo dahil sa mga alalahanin na ang mga bagong parusa ng Estados Unidos sa mga kumpanya sa Russia, kasunod ng mga parusa na ipinatupad ng Britain noong nakaraang linggo, ay maaaring humantong sa mas striktong pisikal na daloy ng langis mula sa Russia. Dagdag ni Bellas na maaari itong pilitin ang mga bumibili ng langis mula sa Russia na ibahin ang kanilang pinagkukunan na magdudulot ng malalaking pagkagambala sa daloy ng supply. Ito na ang ikatlong linggong magkakasunod sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Noong nakarang linggo, tumaas ng 10 sentimo kada litro ang presyo ng gasolina ng mga kumpanyang langis, ngunit ang mga presyo ng diesel ay binawasan ng 70 sentimo kada litro. Inaasahan na sa Lunes ay maglalabas na ng pinal na presyo ang mga kumpanya ng langis at sa Martes ay ipatutupad na ang taas singil sa presyo ng mga produktong petrolyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala.
Hi, si Dingdong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Isa na namang world champion si Filipino gymnast Carlos Yulo. Nakuha ni Yulo ang gintong medalya sa men's vault final sa 53rd FIG Artistics Gymnastics World Championships Sabado sa Jakarta, Indonesia. Sa kanyang pagtatanghal bilang pangatlo sa final, nakakuha ang Filipino Dynamo ng score na 15.2 para sa kanyang piked Dragulescu at 14.533 para sa kanyang pangalawang vault na may average na 14.866. Ang kanyang score ang nagdala sa kanya sa liderato, ngunit pinakaba siya ng 2 huling kalahok na napasama rin sa kanya sa podium. Si Nazar Cheporny ng Ukraine, ang ikalawa sa huling nag-perform, ay nakakuha ng score na 14.483 sa likod ng kanyang Dragulescu na 14.466 at Kasamatsu double twist na 14.5. Si Artur Davtyan ng Armenia, ang huling nagtanghal, ay nakakuha rin ng mataas na score para sa kanyang Dragulescu na 14.8 at naitulak ang kanyang pangalawang vault para sa 14.866. Ang kanyang average na 14.833 ay bahagyang mababa kay Yulo, kaya nakuha ng Pilipino ang gintong medalya. Ito na ang ikatlong gintong medalya ni Yulo sa World Championships matapos niyang manalo ng floor exercise gold noong 2019 at vault noong 2021. Idinagdag niya ang gintong medalya sa vault sa tanso na nakuha niya sa floor exercise noong Biyernes. Ito rin ang patuloy ng sunod-sunod na magagandang resulta para sa 25 taong gulang na gymnast na gumawa ng kasaysayan sa 2024 Paris Summer Games sa pamamagitan ng pagkapanalo ng ginto sa parehong vault at floor exercise na siya ang naging kauna-unahang Pilipino na nanalo ng maraming medalya sa isang Olympics. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagawa ni Mark Baroka ang 11 sa kanyang kabuang 17 puntos sa fourth quarter para pangunahan ang Magnolia lagpas sa Terra Firma 104-93 sa PBA Philippine Cup na ginanap sa Inaris Center sa Antipolo nitong Sabado. Nangunguna ang Jeep 89-84 sa kalagitnaan ng huling bahagi ng laro bago gumawa ng 10-4 run ang Hotshots kung saan 6 na puntos ay nagmula kay Baroka. Ang split ni Prince Rivero mula sa linya pagkatapos ng foul ni Ian Sangalang ay nagdala sa Terra Firma sa loob ng 89, ngunit ang sariling split ni Sangalang at mga puntos mula kay Xavier Lucero ang pumigil sa pagbabalik ng Jeep sa laro sa kabila ng 4 na puntos ni Paulo Hernandez. Nagtapos si Baroka na may 17 puntos kung saan naipasok lahat ang 8 pagtatangkang field goal at ang kanyang nag-iisang free throw. Nagdagdag si Jerome Lastimosa ng 16 na puntos para sa Hotshots. Sa isa pa pang laban, nakamit ng Converge ang kanilang ikalawang sunod na panalo laban sa Phoenix 128-114. Pinangunahan ni Alex Stockton ang Fiber Xers na may 22 puntos habang si Juan Gomez de Leaño ay nagtala ng 19 na puntos, 12 assists at 4 na rebounds. Parehong
Mayroon ngayon ang Magnolia at Converge na makatulad na 3-1 record habang bumagsak ang Terra Firma at Phoenix sa 1-3. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pinabagsak ng De La Salle University ang University of Santo Tomas 86-77 para buksan ang kanilang kampanya sa second round ng UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament sa larong ginanap sa Mall of Asia Arena nitong Sabado. Lumamang ang Green Archers ng hanggang 22 puntos, 52-30, bago pinutol ng sunod-sunod na triple ni Fourth Sky Padrigao at Ice Danting ang diferensya sa 16 sa halftime, 52-36. Sinubukang bumawi ng UST at nakalapit hanggang 6, 76-70, 3 minuto at 29 na segundo na lamang ang natitira sa fourth quarter bago nasundan ng triple ni EJ Golyena na dinala ang Lasal sa unahan 79-70. Hinati ni Collins Akowe ang kanyang mga free throw at sinundan ng isang jumper na nagpaliit sa lamang sa 79-73, 1 minuto at 30 segundo na lamang ang natitira, ngunit isa pang basket mula kay Golyena ang nagbigay sa Archers ng sapat na kalamangan papasok sa huling minuto. Muling pinaiksi ni Akowe ang diferensya ngunit pinigil ng koponang nakabase sa TAF ang UST sa pamamagitan ng layup ni Earl Abadam at mga free throw ni JC Makalalag para selyuhan ang panalo at gawing itong ikatlong makakasunod na panalo para sa Lasal. Nakakuha si Makalalag ng career high na 18 puntos na may 4 na triple habang nagambag si Jacob Cortez ng 12. Nakapagbigay sina Abadam at Voris Marasigan ng tig 10 puntos. Humakot naman si Akowe ng 20 puntos at 14 na rebounds habang nagtala si Jello Crisostomo ng 15 puntos para kunin ng UST ang kanilang ikalawang sunod na pagkatalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naglabas ng matinding panawagan para sa kabutihan at pagkalinga ang ilang celebrities na nagpaalala sa mga netizen patungkol sa epekto ng cyberbullying at online hate. Trigger warning po
sa ating mga tagapakinig. Ito ay matapos ang nakalulungkot na pagpanaw ni Eman Atienza, 19 years old, na content creator at mental health advocate. Ito mula kay Kim Chu. Sa isang post sa X na dating Twitter, sinabi ni Kim na panahon na para piliin ng lahat ang kabaitan sa halip na puot. Quote and unquote, "The world doesn't need more opinions or harshness, it needs more hearts that choose to be or to choose, that choose to understand. More people who choose peace over pride, empathy over ego. Please spread kindness." Wika ni Kim sabay dagdag ng RIP Eman Atienza. Ayon pa sa aktres, hindi niya personal na nakilala o kakilala itong si Eman, ngunit madalas niya itong makita sa mga clips online. Ito naman, mula naman kay Bini Maloy. Samantala, ito, pinahayag din ni Maloy ang kanyang dalamhati o pagdadalamhati sa pagpanaw nitong si Eman. Quote and unquote, "Look how words can end a beautiful soul. Do you feel better now? Rest in peace, Eman Atienza. God will embrace your light." Yan ang saad sa makabagdamdaming tweet ng P-pop star. Ito naman galing kay Maris dahil nagbigay siya ng mensahe ng pag-asa para sa mga tahimik na nakikipaglaban sa kanilang mga laban sa buhay. Bungad niya sa kanyang post, quote and unquote, "Hey guys, extra hugs to everyone out there who's struggling mentally." Ito naman galing kay Gabby Garcia dahil hindi siya nagpahuli. Si Gabby maging si Kailin Alcantara na parehong nanawagan na wakasan na ang online hate. Sabi nga ni Gabby sa kanyang post, quote and unquote, "Throwing hate, bullying, trolling, and bashing online can cause a deep and lasting toll on a person, anxiety, depression, self-doubt, and sometimes even irreversible decisions. It's time to break this cycle of hate." Ito naman ang sabi ni Kailin, quote and unquote, "Sometimes the pain we do not see is the heaviest to carry. Be kind always." Aniya pa, quote and unquote, "You never know what someone is going through behind their smile. Choose empathy over judgment and gentleness over hate." Kung atin pong matatandaan, itong si Eman Atienza, anak ng TV host na si Kuya Kim at educator na si Felicia Hung Atienza, ay pumanaw sa edad na 19 noong October 24, oras dito sa Pilipinas, sa kanyang apartment sa Los Angeles. Kinumpirma ng kanyang mga magulang ang malungkot na balita sa isang joint statement sa Instagram. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, sinagot na ni Ellen Adarna kung bakit wala si Derek Ramsey sa unang karawan ng kanilang anak na si Baby Liana. Ito ay matapos siyang tanungin ng isang netizen sa kanyang recent post sa Instagram. Hindi na nakita yung naturang comment, pero may mga nakapag-screenshot nito kung saan diretsong itinanong kay Ellen kung bakit absent si Derek. Agad namang sinagot ni Ellen sa Bisaya na tinranslate na lang sa Tagalog. Ito yung sabi niya, sinendan namin siya ng imbitasyon, ewan ko kung bakit hindi siya pumunta. Dahil dyan, muling nag-react ang ilang netizens at ito yung ilan sa mga comments, quote and unquote, "So treated as guest na lang at ini-invite pa si Padir?" Ito pang isa, "Wala na nga sila, kailangan pang imbitahan at di siya kasama sa pag-organize ng birthday ng anak, ang lungkot naman." Ito naman ang say ng isa, "Bakit sasendan pa ng invite? Tatay naman yun. Ibig sabihin, di na sila sa iisang bubong." Eto naman ang isa pa, "Isn't it dapat parents ang host and no need to invite kung okay pa sila?" Magugunitang naging usap-usapan ang bonggang first birthday party para sa anak ni na Ellen at Derek dahil na rin napansin na wala nga itong si Derek. Ang mga present lamang doon na nakita sa pictures ay ang mommy ni Ellen, mga kapatid niyang lalaki, si Elias na anak ni Ellen, kay John Lloyd Cruz at kaibigan ni Ellen na si Beauty Gonzales. Matatandang ilang beses nang itinanggi ng dalawa ang isyung hiwalayan, pero tila hindi pa rin mapawi ang mga espekulasyon. Hanggang ngayon ay tikom pa rin ang bibig ni Derek sa naturang issue, habang si Ellen naman ay chill lang at todo tutok sa pagiging hands-on mom kay baby Liana.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Susan Aizon at Justin Osia sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, at syempre para sa showbiz balita sa ating executive producer na rin Steph Vicente. Maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.